10. Iprinoklama na ang 12 bagong halal na mga senador ng Pilipinas na magiging bahagi ng 20th Congress. 11 sa kanila ang personal na dumalo sa proklamasyon. At mula sa Maynila nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Pia Ivan, katatapos lang ng proklamasyon ng 12 senador na hinirang na panalo sa eleksyon 2025. Huwebes natapos yung canvassing ng 175 Certificates of Canvass o COCs. Kaya sabi ng COMELEC o Commission on Elections ay ito na raw yung pinakamabilis na canvassing at pinakamaagap na proklamasyon sa kasaysayan. Tamang ng lingkod lapid. Namayani sa talumpati ng mga bagong halal na senador ang kanilang pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at sa kanilang mga mahal sa buhay. Lahat sila ay nangakong magtatrabahong maigi sa Senado para maisakatuparan ang kanilang mandato at para maipasa ang mga batas na makatutulong daw sa mga Pilipino. Sa mga nagwagi ngayong eleksyon 2025, 5 ang re-electionists, 4 ang bumabalik sa Senado at 3 ang mga bagitong senador. Isa-isa silang tinawag sa entablado base sa kabuuang bilang ng nakuha nilang boto. Ang order mula sa number 12 hanggang number 1 o yung nakakuha ng pinakamaraming boto. 11 out of 12 na senators-elect ang dumalo sa proklamasyon. Si Senator-elect Kiko Pangilinan sinabi sa isang pahayag na nasa Amerika siya para dumalo sa college graduation ng anak na si Frankie. Ang ate ni Pangilinan at ibang kaanak ang kumatawan sa kanya. Ipinroklama ang 12 senators-elect ng Commission on Elections na umuupo bilang National Board of Canvassers. Matapos nilang basahin ang kanilang Certificate of Proclamation ay bawat isa binigyan ng pagkakataong mag-photo opportunity kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Binigyan din sila ng tigli 5 minuto para magtalumpati. Narito po ang pahayag ng mga nanalong senador. Kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino. Nadama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. 4 na term ko na po ito bilang senador. At gagawin ko po lahat ng aking magagawa. At sisipagan pa natin, maghanap po tayo ng mga batas na para sa ating mga mamamayang Pilipinong mahihirap. I promise that I will work twice as hard, that I will stand twice as firm, and that I will serve with all my heart and exhibit leadership, because leadership is about showing up, standing up when it's easier to play it safe, and speaking out when it's more convenient to stay silent. I will show up with a humble heart. I know that the Senate will stand up and be the leaders that this country deserves. So ako po yung nagpapakumbaba muli, nagpapasalamat sa inyong tiwala sa akin, and I am ready to serve my 4th term. Nais ko pong mag-iwan ng maayos na legasiya, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mga nauna po sa akin, sila Senator Vicente Yap Soto at Senator Filemon Soto. And most especially for the future generations of Sotos. Yan po ang aking nanay na nagsasabi, nagbibilin na huwag kayong magnanakaw. Ang akin po namang ama, ang bilin niya sa akin, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na iginawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa iginawad ninyong pagtitiwala. Pahayag ng pasasalamat
mula sa aking kapatid na si Senador Francis Kiko Pangilinan. Bumabalik ako sa Senado, hindi lang dala ang mga pangako, kundi ang layunin. Magtrabaho, maglingkod, at manindigan para sa bawat Pilipinong nangangarap na mas maayos at masaganang bukas. Today I stand before you not only as an elected public servant, but as a fellow Filipino who shares your hopes, your struggles, and dreams for a better future. Nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. At kay Vice President Bibi Sara at sa lahat ng Pilipino, ako po'y magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Ito po yung aking simpleng pangako. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado, araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Kung paano po sila magtatapos, kung paano po sila magkakatrabaho, kung paano po aangat ang buhay ng kabataang Pilipino. I wish to be remembered not just as a senator, but as a public servant who puts first the welfare of our people at all times, particularly the poor and the less fortunate in life. Samantala, Ivan Pia, ibinida naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang matagumpay na eleksyon 2025 dahil sa mabilis na canvassing at walang presintong nagdeklara ng failure of elections. Pero nakakalungkot daw ang mga ulat ng vote buying kaya sa harap ng mga bagong halal na senador. Sinabi ni Garcia ang pagnanais na maripaso ang mga batas para mas mapigilan ang vote buying at ang pre-election campaigning. Dapat din daw ay magkaroon ng mga mataas na benepisyo para sa mga guro at tumutulong na maisakatuparan ang eleksyon. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo, Pia Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Sa ibang balita, hindi na nakapalag ang isang lalaking suspect sa panloloko matapos mahuli ng mga residente sa Tondo, Maynila. Ang suspect bumalik sa tindahan kung saan din siya dating nanalisi. Ang pagkahuli sa kanya, tinutukan ni Jomar Apresto. Kuha yan sa isang sari-sari store sa Barangay 123 sa Tondo, Maynila pasado alas 8 kagabi. Ang lalaking pinahuhuli ng may-ari ng tindahan nanalisi raw sa kanila noong nakarang Enero at plano na naman siyang isahan kagabi. Ang modus ng suspect, magpapanggap na bibili ng instant noodles at mag-aabot pa ng 500 pesos. Sa kuhang ito noong Enero, makikita na susuklian na sana siya ng tindera nang biglang humirit ang suspect. Paluto ba? Ano ba kayo luto? Ano ba meron ito mga luto mga kapatid? Sa malapit ang anggulo ng CCTV, makikita na una nang ibinalik na ng tindera ang ibinayad ng suspect. Pero sa isang iglap, ano pa ba yan? Agad na napalitan ng 20 pesos ang pera. Dito na nalito ang biktima kaya muli siyang nagbigay ng 500 pesos. Pero sa pangalawang pagkakataon, hindi na nakalusot ang suspect. Namukhaan ko na siya. Pinahawak ko po sa mga kasama namin sa tindahan. Tapos po, hindi ko na po binalik yung pera niya. Parang nag-recall sa utak ko ba, ma'am, yung paluto te, sabi niya. Agad namang dinala sa barangay ang 25 anyos na suspect na residente ng kabilang barangay. Aminado siya sa kanyang nagawa pero sinabi nagipin lang siya at buntis pa ang kanyang kinakasama. Nakalusot naman po. Ngayon po, bumuli po ulit ako. Ngayon hindi na po sinuli sa akin yung 500 ko. Wala ako kasi panggastos nun, sir. Wala po kasi panggawa ng tricycle kaya ginagawa ko po yun. Desidido na magsampa ng reklamong tindera laban sa suspect. Ite-turn over po namin sila doon sa lugar niya, sa barangay niya. Tapos magko-complain po si ma'am doon para po may po ng case file. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Hindi lang mga mamimili kundi pati mga nagtitinda, umaaray ngayong mahal pa rin ang karning baboy.
Epekto pa rin daw ito ng African swine fever ayon sa grupong Sinag. Ang sagot ng Agriculture Department sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Retailer at dealer ng karning baboy si Federito Nakulanga, kaya marami raw siyang kilalang mga magbababoy. Pero may mga pagkakataon na nahihirapan siya makabili ng mga ibebentang baboy. Naghahanap rin kami sa iba pag walang bibigay yung isang ahente ko. Ibang ahente naman. Siyempre, papatong din sila yan. Minsan, galing Mindanao baboy namin. Walang makunan? Wala silang mga stock dyan. Si Caroline naman, iba't iba ang mga ahenteng pinagkukunan ng supply para makasigurong may mabibentang baboy. Sabi nga, shortage daw ang baboy ngayon, kaya siguro tumataas. Meron naman akong isang ekstrang kinukunan. Naghahanap din minsan sa iba, pag wala na sila parehas. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kulang ang supply ng local pork sa bansa dahil pa rin sa epekto ng African swine fever. Totoo pong kulang yung ating local supply dahil nga hindi pa rin matapos-tapos yung ASF. Pero compensated naman po yung local supplies na napakalaki po nating imported na baboy. Opo, last year ay nasa 800 plus million kilos. Meron tayong kulang doon sa fresh na talagang bagong kati at sariwa. Kaya mahalaga raw na magkaroon ng malawakang rollout ng bakuna kontra ASF. Susi ngayon po ay bukod dun sa biosecurity, yung ating inaabakang bakuna sana ay mapabilis ng mga ahensya. Dahil supposedly effective na yung sa trials since January, February. Hindi naman itinatanggi ng Department of Agriculture na may epekto pa rin ngayon ang ASF sa supply ng baboy. Pero naging epektibo naman daw ang ginawang controlled vaccination sa pagpapababa ng kaso ng ASF sa bansa. Actually, naging tuloy-tuloy po yung ating pagpababakuna using yung controlled vaccination natin. At naging maganda yung resulta. Ay nag-iintay na lang tayo ng mga konfirmasyon galing sa FDA para doon sa commercial release nitong bakuna. Sa kabila ng mga hakbang para malabanan ang sakit, hindi raw ganun kadali at kabilis na maparami muli ang supply ng mga baboy. Bago nagkaroon ng ASF, ang total population ng baboy sa ating bansa is more than 13 million. Sa ngayon, nasa less than 9 million pa lang. So, dahan-dahan yung recovery. Normally, doon sa dami ng nawala, mga 2 to 3 years, starting this year, yung nakikita natin talaga na start ng recovery, na maibalik at least sa level ng pre-ASF. Habang hamon ng supply ng baboy, nananatiling mataas ang presyo sa mga pamilihan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 480 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Mas murang alternatibo ang manok, pero pumapalo na rin ito ngayon hanggang 240 pesos kada kilo. Mas mataas yung baboy, pero mataas din yung manok, pero medyo bumaba naman ngayon. Nag-ikot-ikot po para kung saan yung mas mura kahit konti, doon na lang po ako bumibili. Teknik ng mga nanay na nagtitipid. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kapit mga motorista, malakihang oil price hike ang nakaamba sa darating na Martes. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, posibleng tumaas mula piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo ang kada litro ng diesel. Posible naman ang piso hanggang piso at 20 sentimo na taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nakikitang dahilan sa taas presyo ang napagkasundo ang taripa sa langis na Amerika at China at ang mas mabagal na pagtaas ng supply ng langis ngayong taon.